Okay, for today videos, no? Mag-i-splice tayo ng wire na may timbol, no? So, ang unang gagawin natin dito, isusukat mo yung timbol. Then, mamarkahan mo doon sa wire na isusuot at saka sa pagsusuotan. Importante yan, no? Yung markings yun, may tatamaan yan na yung tatlo, yun yung susundutin natin. Yung isa naman, yan yung kukunin natin para ipasok. Yan yung unang ipapasok, no? Paano natin siya kukunin, guys? So, makikita nyo naman dito sa gagawin ko paano siya kukunin, no? Siyempre, anim yan. Kung titingnan mo dun sa dulo niyan, mahirap. So, ang gawin nyo, sundutin nyo yung mismong minarkahan. Then, ititwist nyo yung inyong ginamit na spike papunta dun sa dulo. So, para malocate mo lang, ang purpose yan, para malocate mo kung siya talaga yung wire na yun, no? Then, kakalas yan, tapos saka nyo ngayon, tatanggalin yan, no? Tingnan sa dulo. So, importante yan yung procedure na yan, no? Okay, yun. Then, tanggalin mo siya. So, kasi bakit minarkahan, no? Kasi yun yung pinakamalapit na wire, no? Sa pagmamarka, importante yun, no? May technique din yun. Yun yung pagka sinuot mo, yung kanyang bilog ng timbol mo na sinukat, sakto yun. Okay, then yung tatlo namang may guhit, yan yung susundutin, no? So, ang tawag ko dito ay 3-2-2. Pagka international ang gagamitin natin, no? So, ngayon, international 3-2-2. So, ibig sabihin, iba rin pag Japanese, no? So, 3-2-2. So, 3-2-2 yung ating gagawin dito, no? 3-2-2 method, no? Bakit 3-2-2? Unang sundot mo, tatlo. Papasok natin yung unang wire. So, tatlo yan, 3. Yung natamaan ng marka natin kanina. Okay? Then, sunod yan, pagka nahila mo, no? Dapat hindi sagad, no? Nakakawang muna. Susundot ka uli ng kukunin mo yung sunod na ipapasok mo, yun, no? Ginuhitan ko. So, mayroon ka pang 5 natitira. No? 5 pa yung natitira mo. So, ganyan po ang gumagawa ng timbol, no? Hindi yung sundot ka lang ng sundot, no? Marcation is the key. Kailangan talaga mamarkahan mo yan, no? So, tingnan natin mamaya kung ayos ba itong pagkakasukat natin. Okay, pag nakuha mo na ipapasok, susundot na tayo ng dalawa. So, yun. Doon sa tracing na yun, pinakita ko lang kung paano mag-trace, no? So, huwag nyo ugaliin yung kakalasin nyo yung 5. Gugulo yan, no? Isa-isa lang. Madali namang i-trace yan, no? Okay? Yan. So, pag nakuha nyo na yan, sundot ka na ngayon ng 2. So, kanina, unang sundot natin ay 3. Ngayon, 2 na lang. 2. Yan. 2. Okay? Yan. Then, kung napanood nyo yung una kong video na splicing of international square, bali, yun yung sunod na procedure dito, yun na yung B na tinatawag ko, no? So, actually, ganyan ang sundot ng international. B o dalawa-dalawa. Yan, yan, o guguhitin, papakita ko dyan, no? Mamaya. So, yun na, babalik ka na doon sa procedure na dalawa ng dalawa, B, B, B. No, pero pagka ni-number mo to, 3, 2, 2, 2. So again, pinakita ko ulit doon paano magtanggal ng paisa-isa. No, yung pinakagilid kasi yan, no, sa tracing. Pat marunong kang mag-trace ng gano'n. Okay, yan. Dalawa uli ang susundutin dito para ipasok yung pangatlo. Then, pag napasok mo yung pangatlo, titigil ka muna. No, bakit? Kailangan kasi nating ilagay na yung ating timbol, no? Yun, minarkahan ko yung susundutin, no? 2. Yan. Yun, no? 2. Okay. So, importante yan, no? Yan. So, ingat. Pagka nagsusundot, dapat walang tao sa harap, no? Baka dumaplos. Okay, pangatlo. Yan. Pagpasok ng pangatlo,
yung timbol na isinukat mo, saka mo ngayon siya kukunin, no? Para ikulong. Then, kahit hindi pa masyadong higpitan mo yan, no? Hindi mo pa talaga mahigpitan yan pag tatlo. Maglalaka pa niyan, yung mga ilang pasok pa, no? Yan. So, maraming paraan, no? Para higpitan to. Yung iba, iniipit ng chain block, no? Ng chain block, ng gato. Ng gato. Minsan, iniipit nila ng gato. Then, meron namang technique pinapalo, no? Pero pag tatlo pa lang, hindi mo pa talaga yan mapapadikit ng husto, no? So, tama lang na lumapit siya, no? Mamaya, papakita ko sa inyo yung technique paano ko siya pinadikit ng todo. Okay? So, international, no? International round ang ginagamit kong pasok, no? Pwede rin Japanese, no? And siguro isusunod ko yun sa aking mga sunod na videos, no? Gagawin natin Japanese. Yan. So, minsan, ang ginagawa na iba dyan, nahawakan yung tatlong strand, papaluin. Yan. So, ako naman, ganito lang. Ginamit ko lang kasi dito, screwdriver. Yan. Para padikitin. Okay? So, mamaya pa yan, makikita nyo yung pinakadikit niya, no? So, magpapasok pa tayo ng ilan para dumikit talaga siya. Okay? So, tatlo na lang yung naiwan. So, ganun lang yan. Dalawa ng dalawang pasok. No? Para ubusin mo yung 6, no? So, round, no? Round. Kita nyo, round, paikot. No? So, round yan, paikot. So, pwede rin bang square? Pwede rin. Kaya lang, round muna ang gagawin natin, no? Yan. Pwede rin bang Japanese? Pwede rin. So, ngayon, pag Japanese, hindi ganyan, no? 3, 2, 1, 1, 1 dapat. Puro 1. So, itong international round, 3, 2, 2, 2. Yan. So, ito, pang-apat na to. Yan, pang-apat na yung ipapasok natin dyan. Okay? Yan na, pang-apat. Yan. Okay, dalawa pa rin yung susundutin natin, no? Yan. So, hila. Pagkahila niyan, pwede na nating higpitan siguro yan, no? Yan. So, madali lang siyang higpitan. Ipapasok mo yung spike mo doon sa dulo ng mga pinasok mo. Then, iikutin mo yung pinaka-spike mo pa-kontra, no? Then, habang iniikot mo, dinidikit mo yung pagitan. So, mas mahirap guys maglagay ng timbol pag ganitong maliit. Pag malaki, mas madali. Ito, pinakamaliit na timbol na to. So, ito yung available ko, kaya ito yung dinedemo ko sa inyo, no? Pero kung may mas malaki, mas madali, no? Pagliit ng timbol, paghirap idikit. Yan, tandaan nyo yan, no? So, kailangan ko siguro magpasok pa ulit siguro para makita natin na didikit na siya, no? So, panlima na to, no? Panglima. Yan. So, minsan kasi kailangan mong ipasok pa yung 6, no? Para dikit na dikit. So, may paraan naman yan para dumikit, no? And, ang importante dyan, yung unang sukat nyo. Yan. Kasi pag tama yung sukat nyo, didikit yan. And pagka mali yung sukat mo, maluwag talaga yan kahit anong gawin mong padikit. No? So, kasi naka-ano na yan eh, yung sukat niya, nakalagay na yan dyan sa strand niya. So, kahit anong gawin mong hila, hanggang doon na lang yun sa ganyan. No? Yan, importante ang mga technique na tinuturo ko sa inyo. No? So, kaya minsan, pag maka-experience kayo na hindi kayo nagsukat, minsan maluag, minsan naman buka, masikip, no? Yan. Okay? So, may isa pa, no? Panlima yan, no? So, suot muna natin yan para padikitin natin ng husto yung ating timbol, no? Yan. Madali lang yan. Minsan lang pipili ka lang ng splice na gagamitin mo, no? So, ngayon nag-decide tayo na gawin tong international round. No? So, sabi ng iba, madali daw padikitin pag Japanese. Kahit anong gamitin mong paraan dyan, pagka yung sukat mo'y sablay na yan. No? So, yan. Okay, padidikitin muna natin. No?
So, pwedeng palo. Yan. Tulad nung nakikita nyo yung ginagawa ko, pinapalo para dumikit. Yan. Okay? So, pag pinalo mo kasi yan, didikit yung dulo. Yan. Kaya lang, nasobrahan, no? Nasilo yung kanyang dulo ng timbol, no? Kaya kailangan palabasin natin yan. Yan. Okay? Then, padidikitin mo naman yung nasa puno. No? Pwede mong hawakan yan dun sa strand. Yan. Tapos, palo. Yan. Papaluin mo dun sa pinakapuno niya. Didikit yan. Okay? So, pag napadikit mo na, tuturo ko sa inyo paano siya hindi nabubuka, no? So, yan. Dumikit na, no? So, ang gagawin mo, lalagay mo uli yung spike dun sa pinakadulo. Yan, sa pinakadulo para mag-lock, no? Yan. Babalik mo uli, iikot. Yan, para mag-lock tayo, no? Ikot. Yan. Then, tisa. Okay? So, nagpatulong na ako para malakas kasi para malakas yung pagkakatisa niya. Dikit, pag dikit na yan, titisayin mo isa-isa yung kanyang strand, no? Huwag mong huhugutin yung spike mo. Ito, tingnan nyo paano ko siya kukunin yung spike. Yun, ilala ko doon, no? Para yung buka niya lumayo. So, nakalak na yan ngayon. Dikit na siya. Wala akong ginamit na wire o alambre para talian, para padikitin. Oh. So, ngayon, pagkalak niyan, suot ka agad ng unang pasok para nakadikit siya. Oh. Yan. Suot ka ng unang pasok. Yan yung pinaka second round, no? Second round natin. Yan. Hindi na yan atras. No? Pag nalagyan mo yan ng mga dalawa, tatlong pasok, hindi na yan atras. Hindi na magbabago yung kanyang bilog. Okay? Yan. So, gagawin lang natin dalawang pasok, no? Para for demonstration lang to, no? Pero pag sa gagamitin mo talaga to, the best, 3, 4 na pasok. Para hindi huhugot, no? So, kaiba ito dun sa una nating ginawa mga splice, no? Yung ginawa natin dati, 4-2, binibiak natin, no? So, ganito ang paraan pag may timbol, no? So, ang tawag ko dito ay 3-2-2, no? 3-2-2 method, no? Tatlong pasok, dalawa, dalawa, dalawa hanggang maubos yung 6. So, pag gusto mo, inulit mo yung sequence, puro dalawa na lang yan, dalawa. Sa una lang yung 3, no? Yan. So, papakita ko sa inyo yung pag napasok na ito. Parehas lang yan ang pasok, yung ginagawa natin kanina. B, yung dalawa-dalawa. No? Dalawa-dalawa lang yan. So, hindi na yan babalik yung kanyang paghigpit natin kanina. So, kung malaking timbol yan, mas madali. So, itong ginamit ko talagang pinakamaliit na yata ito sa mga timbol na supply. Para sa mga ganito kalaking wire, no? Yan. Okay? Yan, dalawa na lang ang ipapasok natin. Yan, para makita natin yung finished product, no? Again, no, dalawang pasok lang ginamit natin for demo purpose, no? For demo purpose. So, ito yung paraan pag nag-i-splice tayo ng wire rope with timbol. O, laki ng pagkakaiba dun sa ginawa nating procedure na naunang dalawang splice. Yun yung pang-sling, no? So, kaya sabi ko nga, pagka mag-splice kayo, no, dapat yung application niya tama, yung ginagawa niyong procedure. So, minsan kasi yung iba, gagawa ng sling ganitong procedure. So, of course, mas matibay yung isang procedure pag pang-sling. Kaya lang, hindi natin pwedeng gawin yun dito sa timbol. Pag ginawa mo yun dito sa timbol, yung binabalik, may daya yon, no? May daya yon. So, ang tawag ko doon, may daya. Pwede mo kasing ibuka yung timbol para makita nilang subikip, no? So, ito, walang daya to. Sinusukat yan. So, measurement is the key. Yan, ito yan. Okay? So, yan na yung pang-anim na sa second round natin. So, papaluin ko yan, no? Papaluin ko yan mamaya ng konti, papakita ko sa inyo, no? Kung paano gawin.
no? So, para makita nyo naman yung finished product natin, no? Ayan. Okay. So, may papasok pa, no? Ayan. Hanggang second round lang tayo. Ayan. Okay. So, last na. Last. May dalawa pa, tatlo pa. Okay, yan na. Yan. Okay, papaluin natin. Again, ang pagpalo, pamula sa puno, palabas. So nakuha natin yan ng walang cut yan, no? Yung ginawa natin. So, ibig sabihin, you can splice 20 minutes, no? So, kung medyo may time ka, mas mapapaganda mo pa yan. So, putulan natin. Tanggal na yung laman, no? Wala na yung bearing, no? Yung laman yan. Okay? Yan. Okay. Putulan natin. So, ginamit ko lang dyan sinsil, no? Para hindi na ako gumamit ng mga ibang cutting device. Yung iba ginagamitan ng cutting disc, no? Ito, sinsil lang. Pagka ganyan kaliliit, mga isa, dalawang palo, putol na yan. Yan. Okay, so nalagyan na natin ng timbol yung eye, no? So, normal ito, ginagamit to sa mga dulo na sa may gangway, yan. May gangway, yung dulo ng crane, yan, may mga timbol yan, no? Yan. So, para protected yung eye. Okay, tingnan nyo. Ang finished product natin ng international round na may timbol. So, parang sinukat. No? Yan. Parang sinukat siya. Sinukat talaga.